Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga gawa, Kabanatang 10, talatang 34 and following, that is mga gawa, chapter 10, 34 hanggang sa huli pong talata ng chapter 10. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, naunawaan ko na ngayong wala talagang kinikilingan ng Diyos. Kinalulugdan niya ang sinuman mula sa bawat bansa na may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Ito ang salitang Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinapangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo. Siya ang Panginoon ng lahat. Alam ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng banal na spirito at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos o sumasa kanya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang punong kahoy. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nakita siya hindi ng buong bayan, kundi ng mga saksing hinirang ng Diyos. Kami ang mga saksing kumain at uminom na kasalo niya matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Itinagubili niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Nagpatotoo tungkol sa kanya ang lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang banal na spiritu sa lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating kasama ni Pedro ay nagtaka sapagkat ibinuhos din ang kaloob ng banal na spirito sa mga hentil, sapagkat narinig nilang ang mga ito'y nagsasalita ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Dahil dito'y sinabi ni Pedro, sino ang makahahadlang upang mabautismuhan ang mga ito na tulad natin na tumanggap din ng banal na spirito? At nag-utos siya na bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos sila'y nakiusap sa kanyang manatili paroon ng mga ilang araw. Ito po ang salita ng Diyos. Nalagay na ho ba kayo sa isang lugar na hindi nyo iniisip na kayo ay makakarating doon? Naalala ko nung ako po ay pinasok ng aking mga magulang sa rehab 1982, isang lugar na hindi ko inisip na pupunta ako doon o makakarating doon o isang lugar na kinatatakutan ng mga drug addict na puntahan, yung rehab. At habang ako po ay naroon ay in fact, kinabukasan ko na lang na tinanggap kasi nung pinasok ko, medyo may karga pa ako. At nung kinabukasan, doon ko lang natanggap na nandun na pala ako. Well, sometimes, God pushes us to places that we do not want to go. Pero yung pong mga bagay na yon ay ang Diyos ang nag-a-arrange niyan. No? Ganyan ang kalagayan po ni Pedro dito sa tagpupong ito na ating binasa. Imagine po ninyo ang scene, no? Ay si Pedro po ay isang Hudyo na pinalaki na categorically sinabi sa kanya kung ano ang malinis, kung ano ang marumi, no? At suddenly, nandun siya sa bahay po ni Cornelio na isang Romano at Hentil. Ang mga Hudyo po ay kailanman ay hindi papasok sa bahay ng mga Hentil. Dahil si Pedro nga po isang Hudyo, he was there. Okay? At alam niya, si Cornelio po ay isang soldier
At siya po ay labas sa covenant po ng Diyos sa Israel. At hindi po pinangarap ni Pedro na pumunta siya doon sa lugar po ni Cornelio. Nga lang, ang Diyos po ang nag-arrange niyan. Tulad ng ating nakita doon po sa mga nakaraang mga talata. Kaya po dito si Pedro ay nagsimula siyang magsalita at ang unang mga lumabas po sa kanyang bibig ay sinabi niya ang ganito, nauunawaan ko na ngayong wala talagang kinikilingan ng Diyos. Sabi niya, kinalulugdan niya ang sinuman mula sa bawat bansa na may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid. Yung pong sinabi ni Pedro yon ay hindi po small discovery. In fact, for him, it was a revolution. Revolution po yon dahil sa totoo po, ang Diyos ng Israel ay lagi pong siya ang good creator, ang tunay na ruler po ng world. At ngayon, kay Jesus, yung salvation po niya ay nakikita natin sa Book of Acts, it is breaking down boundaries. Nakita natin yan doon po sa chapter 1, sa mga Hudyo lamang sila. Chapter 2, sa mga Hudyo lang. Pero the gospel is now being preached beyond the boundaries of the Jews. At dito nga po, ang unang encounter po ng ebanghelyo na pumasok po talaga sa mga Gentiles. Kanya po dito, yun po ang gusto nating pag-usapan. Jesus is Lord, the gospel without borders. Okay? Now, tingnan po natin yung unang pagpapahayag ng ebanghelyo ni Pedro. In fact, ito po pala, hiningin ko Brother John kasi si Brother John ang nag-arrange ng mga speakers. Bro, sabi ko, bigay mo sa akin yung mga preaching sa Book of Acts. Gusto ko kasing ma-challenge ako to study how the gospel is being preached sa Book of Acts at gusto ko ring turuan yung mga member natin what is the gospel. So dito po, makita natin yung una pong katotohanan dito sa mga dito po sa bahaging ito po ang una. Ang Diyos po ay walang kinikilingan, pero may pinoprotektahan. Okay? Okay. Walang kinikilingan, pero merong pinoprotektahan. Sino ang pinoprotektahan niya? Sabi po ni Pedro, yung mga may takot sa kanya at gumagawa ng mabuti kahit na anong lahi nila. Wala siyang pinoprotektahan. Kaya dito po, si Pedro po ay na-realize niya ang tunay na tinuturo ng mga kasulatan. Ano po yon? Ang tinuturo po ng kasulatan, ang ebanghelyo po ay hindi lamang sa mga Hintil o sa mga Hudyo. Okay? Dahil ang covenant po ng Diyos kay Abraham, it is meant to go beyond Israel's borders. God's plan has always been for the nations. Yan po ang plano po ng Diyos. Ito nga po ang bahagi ng covenant ng Diyos kay Abraham. Sa pamamagitan mo, sabi po ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. At dito po si Pedro, he's beginning to realize this. Akala niya yung ebanghelyo, ang Diyos ng Israel ay para sa Israel lamang. No. Dito he came to realize that. At in fact, ang mga propeta po, ito ang sinasabi nila. Doon po sa propeta si propeta Isaiah, Prophet Isaiah, ini-imagine po ni Prophet Isaiah na yung mga bansa, they will be streaming to God's holy mountain. Yun ang vision ni Isaiah, that the nations will go to Jerusalem, to Mount Zion. Ito po ang sabi sa Isaiah, sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. And it is now being fulfilled dito po sa bahaging ito ng Book of Acts. Sa Psalm naman, sabi po ng Psalm, magalak ang lahat ng mga bansa. Hindi lamang ang Israel, kundi gusto ng Diyos, magalak po ang lahat ng mga bansa. Pero ang Israel, nakalimutan nila ito. Akala po nila,
gusto lang ang Diyos, sila lang ang gustong pagpalain ng Diyos. Kanya po dito sa bahay po ni Cornelio, si Pedro po na-discover niya ang lawak at luwang ng habag ng Diyos. Hindi lamang ito para sa mga Hudyo, kundi sa bawat taong tinatanggap ng Diyos dahil sila'y may takot sa Diyos at gumagawa sila ng kabutihan. Dahil sila ay ganoon, hindi po batay yan sa lahi, hindi batay sa estado, hindi batay sa background. Basta yung tao, hinahanap niya yung Diyos, may takot sa Diyos at gumagawa siya ng mabuti bilang katunayan po ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero kulang. Kailangang marinig ng mga taong iyon ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So yun po ang una, ang Diyos ay walang kinikilingan. No. So ano po ang laman? Pagkatapos nung realization ni Peter na yon, pansinin nyo, si Pedro po nagsalita na tungkol sa Ebanghelyo. So ano po ba ang Ebanghelyo? Ito po ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay ito. Si Jesus ang Panginoon ng lahat. That is the gospel. That Jesus is the Lord of all. Okay? Now, si Pedro po, pansinin nyo, sa pangangaral niya, hindi po siya nagsimula sa philosophy. Hindi siya nagbigay ng advice. Ang totoo po, si Pedro po ay nagdala ng balita. And itong balitang ito is good news. Yan nga po ang ibig sabihin ng gospel. Good news. Kaya dito po, ang dala ni Pedro is the Word of God. Dito makita natin, the good news about Jesus Christ is the Word of God. Because Jesus is the Word of God. And Jesus is good news. Okay? Ano po ang laman ng mabuting balita? Una, kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Peace, okay, through Jesus Christ. Dineclare po ito ni Pedro. Ito sabi niya, ito ang salitang kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na pinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang Panginoon ng lahat. Now, pansin niyo, the word of peace. Peace, shalom, wholeness. So, ang message pong dala ng Panginoon Jesucristo is healing for this world. Healing, kagalingan po yan. Hindi lamang po yan yung inner peace. Ito po ay end of katapusan ng lahat ng hostility, okay? Healing of all the hurts, restoration of God's creation, wholeness. That's the message that Jesus Christ brings, wholeness, peace. Okay? Because man will be reconciled to God and man will be reconciled to man, even to himself. Yan po kasi ang nawala sa tao. Nung siya'y magkasala laban sa Diyos, ang tao po ay nahiwalay sa Diyos at masabi na rin nahiwalay na rin siya sa kanyang sarili dahil nawala na siya sa tunay na purpose ng Diyos. At dahil nawala na siya sa Diyos, nawala na siya sa sarili, nawala na rin siya yung kanyang tamang ugnayan sa kanyang kapwa. Kaya nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, nire-restore niya ito pong peace na ito, yung shalom, yung wholeness. Okay? Kaya po nire-restore ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos through Jesus Christ, yun pong God's creation. Kanya po itong peace na ito ay dumating through Jesus Christ. Kaya dumating ito dahil si Jesus Christ is Lord of all. Hindi lang siya Lord ng lokal, kundi He is the Lord of all. Siya po ang nagre-restore nito. Now, kung titingnan po ninyo, ang mundo natin is divided. Very divided. Okay? Fractured. Very divided po ang mga tao. Racial, social, economic, even our own prejudices. Alam ho ninyo, ang gospel is to unite us. Yan po ang ebanghelyo po is trying to unite us because it brings healing and peace. Ephesians 2:17, ito po ang sabi, pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita
na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong hindi Hudyo, na noong unay malayo kayo sa Diyos at maging sa mga aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. Alam mo ninyo, kung babasahin niyo yung Bible, laging nag-aawayan yung mga Hentil at saka yung mga Gentiles. Kasi yung mga Hudyo ayaw nila sa Hentil. At dahil nararamdaman po ng mga Hentil na ayaw ng mga Hudyo sa kanila, ayaw din ng mga Hentil sa mga Hudyo. Parang ganun. Parang pag nagtabi po yan, parang may anghit ang bawat isa. May galit sila sa bawat isa. Kasi nararamdaman ng mga Gentiles na ayaw ng Hudyo sa kanya. Parang yung Samaritan woman. Okay? Kaya yung Samaritan woman, galit na siya kay Jesus Pero si Jesus may dalang peace. Pero dahil ganun ang mga Hudyo, ever since sa kanila, si Jesus humihingi lang ng galit na kagad No? Buti lang si Jesus may dala peace. Okay? Kanya po ganito, yung una po yan, the gospel brings healing. Para po yung mga relationships ay nahihil. Pangalawa, ito pa po ay bahagi ng Ebanghelyo. Sinabi po ni Pedro dito kung ano ang buhay ni Jesus. Okay? Ano po ba ang buhay ni Jesus? Ang buhay po ni Jesus, kung titingnan nyo ang buong buhay niya, ito po ay patotoo tungkol sa mabuting balita. Na ang dala niya ay good news of peace and reconciliation with God and man. Ano po ang sabi niya sa verse 37? Sabi niya, alam ninyo na ipinahayag ang salitang yon sa buong Judea mula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Anong ginagawa ng Panginoon? Nung daw pong binautismon siya ng banal na espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos, wala siyang ginawa kundi gumawa ng mabuti. Okay? Naglilibot siya sa buong Israel, nagsimula sa Galilea hanggang nakarating siya sa Judea at sa Jerusalem. Wala siyang ginawang anuman kundi kabutihan. Nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo, sa mga pinahirapan ng demonyo. Bakit? Because those are the signs na ang dala niya is good news. Ang dala ng Panginoon ay good news po. The message of peace and reconciliation. Nire-reconcile na po ng Diyos ang mga tao, kaya ang tao pinapaboran uli ng Diyos. May healing, may forgiveness, yung pong pinahirapan ng demonyo, lumalaya sila, dumating po ang favor ng Diyos uli. At yan po ang dala ng Panginoon Kristo. This is, parang sinasabi ng Panginoon, this is how God reigns. Sa ganitong paraan naghahari ang Diyos, there will be healing. There will be forgiveness. There will be reconciliation. Kaya yung pong buong buhay ng Panginoon is a testimony of the good news. Of the good news. Kaya po, dito po, sinabi po ni Apostle Peter dito, this is not a myth. Okay? Parang sinasabi niya, this is history. Nangyari ito in space and time. Okay? Minsan iniisip natin, anong pagkakaiba po ng Christianity sa Islam? Alam niyo yung pagkakaiba ito? Yung pong Quran nasulat siyang vision. Pero yung pong nakasulat sa Bible, they're events. Nangyari sa history. Kasaysayan po yan. Maging yung mga secular writers, sinulat din. Si Josephus, historian po, Jewish historian yan. Nagsulat din siya tungkol kay Jesus. Okay? Ito pong lahat nito, sinasabi po ni Pedro, these were all done through time and space. Why? Because Jesus embodied God's kingdom. Sa pamamagitan po ng Panginoon, okay, ini-embody po ni Jesus yung kingdom of God. Kaya po, ang dumating ang Panginoon, ang pinipreach niya is kingdom of God. Dala-dala niya. Yung sinabi ng Diyos, darating siya, uli ang Diyos sa sanlibutan ito para i-reclaim po niya ang pagre-reign niya sa world. That is the gospel. God's kingdom. Kaya po si Jesus, He is now embodying this kingdom na sinasabi ng Diyos. He was healing the sick. He was feeding the hungry.
He was welcoming those who are outcast sa society. And then, nagpatuloy po si Pedro, nagbanggit siya tungkol po sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus. At si Pedro po ay sinabi niya, ito po ang pinaka-center ng sinabi niya. Pinatay siya by hanging him on a tree. Pinatay siya sa pamagitan ng pagbitin nila doon po sa punong kahoy. This Messiah was rejected. This Messiah was crucified as a criminal. Pero sabi po niya sa verse 40, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nakita siya hindi ng buong bayan, kundi ng mga saksing hinirang ng Diyos. Kami ang mga saksing kumain at uminom na kasalo niya matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya ininsist ni Peter, we are witnesses. Okay? Mga saksi kami dito, hindi ito marites. Hindi ito hearsay. This is we are testimony. We are testifying regarding these truths. Sabi po ni Pedro. Now, dito po makita natin, nung pong sinabi ni Pedro, bagamat siya ay pinatay, rejected as a Messiah, this Jesus who is embodying the kingdom of God was resurrected. At pinatunayan po ni Pedro na si Jesus po ay binuhay na muli ng Diyos dahil for 40 days, bago po umalis ang Panginoon, umakyat uli sa langit, nakasama po nilang kumain ng Panginoon. For 40 days, Jesus was with His disciples at talagang nakikain pa sa mga alagad, kumakain ng mga alagad kasama niya, meaning, He was resurrected. Okay? 40 days yun ha. Hindi yung nagpakita lang, bye-bye. No. Jesus was with them for 4 days, eating and drinking with them, talking with them, asking Jesus questions for 40 days. More than a month. Kaya sabi ni Pedro, kami ang witnesses sa lahat ng mga bagay na ito. Now, bakit po ine-emphasize yan ni Peter? Yung resurrection, yung real body resurrection ni Jesus. Bakit? Bakit po ine-emphasize yan? Well, kasi po, kung titignan nyo yung plano po ng Diyos, resurrection is the turning point of history. Nung pong mabuhay muli ang Panginoong Kristo, nagsimula na po ang new creation ng Diyos. Paano? Death was defeated. Okay? Magsisimula na ang new creation ng Diyos where death will be eliminated. Okay? Yan po ang bunga ng kasalanan. Ang bunga ng kasalanan? Death. Corruption. Kaya po, noong binuhay ng Diyos na muli ang Panginoong Kristo, that is the sign sa whole purpose ng Diyos na nagsimula na po ang new creation. Natalo na ang kamatayan. Si Jesus po ay nabuhay na muli in a resurrected, different kind of body. Okay, by the way, ganyan din po magiging katawan natin. Resurrected body. Tulad po ng katawan ng Panginoong Kristo. Hindi nakakaramdam ng sakit, hindi po nakakaramdam ng kapaguran, and so on and so forth. How I love to have that. Okay? Okay? Yung po yung... Now, ang resurrection po ni Jesus, hindi lamang po yung beginning of God's new creation, kundi Jesus is vindicated as the world's true King. Dahil nung pong nabubuhay siya, before He died, He was somehow giving hints to people na siya nga po ang anak ng Diyos who is anointed by God to reign. Naalala niyo yung sabi niya sa mga Pariseo, the stone which the builders rejected. Kasi nire-reject siya ng mga religious leaders as the stone that the builders has rejected. Pero sabi ng Panginoon, this stone will strike the foot of their enemy. They will be dashed. Pero dito po, nung nabuhay na muli ang Panginoon, He is now vindicated. Doon lahat na sinabi niya na siya ang Messiah, He was vindicated by God as the true King of the world. So yun po ang ibig sabihin ng resurrection. Okay? Kaya ang resurrection, hindi lamang po yan happy ending. No? Hindi yan. Actually, it is a beginning. Okay?
ito po ay pagpapasimula ng bagong creation ng Diyos. And now Jesus is vindicated. He's now at the right hand of God. He is reigning now. Naghahari na po ang Panginoon ngayon. And we as Christians, una yung mga apostles, they were commanded by God. Okay? They were commanded by God. Doon nga po yung verse 14 na sinabi po ni Pedro. Ito pong Kristong nabuhay na magulig ito, nagbigay po siya ng misyon sa mga alagad. Ano ang misyon nila? It's not telling people how to get to heaven or how to get saved. Ang mission po nila, ang mensahe nito, i-announce nila ang lordship ni Jesus. That is the gospel. Okay? I-announce po nila yung lordship ni Jesus. Sabi po sa talata, siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. At dito makita natin, ang ebanghelyo po, it's not only about personal forgiveness. Okay? I want us to be clear on that. The gospel is not only about forgiveness of sins, having eternal life, kundi it's about the announcement that Jesus is King. That's the gospel. And therefore, because He is King, He is the one who will judge. Siyang hari. Kaya darating po ang panahon, ito pong magulong mundo nating ito, Jesus will put everything right. Okay? Yan po ang gagawin ng Panginoon. Kasi siya po ang itinalagaro po ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Kaya He will reign and He is reigning to make things right. Darating ang panahon, itutuwid po ng Panginoon ang mga baluktot. Okay? Yung mga politician baluktot. Okay? Yung mga ghost project o mga ganun. Nakakaasar ngayon, no? Kahit sa nung po nangyaring ito. Kahit saan ka pumunta, nakakainis, no? Okay. Pumunta kami ng San Fernando kahapon. Dumaan kami sa Pulilan. Grabe. Tapos nung traffic pa, nakita ko yung post ni Vlad. Galing kami noon, ha? Sabi ni Romero, huwag kayong dadaan sa highway, merong nagbanggaan dyan. Dumaan kayo sa Kapalangan. Dumaan kami sa Kapalangan. Pagdating namin doon sa may paanan nung bridge, naku, hindi gumagalaw. Gumagalaw. Yung palang banggaan doon sa tulay mismo. Di gumagalaw. Kailangan namin makipaglabay. Yung pumpisan ko kasi first cousin ko namatay. So pupunta kami sa after. Bumalik kami ngayon. Bumalik kami ulit. Bumalik kami, gatbuka. Sabi ni Jojo, yung kapatid ko, magpulilan na kayo. Pulilan kami. 30 minutes kami. Oh. Ganun kami. 30 minutes na yun. Oh. Tapos, pulilan. Grabe, pulilan. Grabe. Talagang maiinis ko. Pagpasok namin sa super, sabi ni Net, nandun na kami sa NLEX, yan, masarap na yung mag-drive dyan. Okay. Mag-enjoy na ako doon. Kaya tinulinan ko lang. Ang sarap mag-drive eh. Paglabas mo, yun na naman. Inis ka na naman. Anyway, pagdating po ng Panginoon, He will make everything right. He is the judge of the living and the dead. Okay? Yung mga corrupt, matutuwi dyan. Yung mga daan natin, maalis ng baku-baku. Okay? Yung po mga flood project natin, maganda na siguro. Siguro wala nang baha sa gugun. Ay, sa Okay. 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 Sana ako. Matatapos na tayo. Okay. And then, sabi po niya, kasama rin sa gospel, ito po, yung katuparan po ng kasulatan. Sabi ni Pedro, nagpapatotoo tungkol sa kanya ang lahat ng mga propeta. Jesus is the climax of Israel's story. Lahat ng sinabi ng mga propeta, hindi po magaganap yan kung hindi dumating ang Panginoon Kristo. Kaya nung dumating ang Panginoon Kristo, sabi ni Pedro, lahat ng mga sinulat ng mga propeta ay nagpapatotoo sa Kanya. Nangyarin po lahat. Now, ano ang promise? Ito ang promise.
Ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. That's the promise. So to sum up, mga kapatid, what is the gospel? The gospel is this. Okay? The Creator God has acted in Jesus, Israel's Messiah, to bring peace, shalom, wholeness, forgiveness, and new creation. For Israel, for Rome, dahil yun ang empire noon, and for the world. That is the gospel. Yan po ang ebanghelyo na ipinangangaral ng mga alagad na dapat din po nating ipangaral. Na itong Creator God who is good, okay, He acted in Jesus, the Israel's Messiah, para magdala ng peace, forgiveness, and new creation. So ano po ang nangyari pa? Pagkatapos pong, habang nangangaral po si Pedro, isang kagulat-gulat ang nangyari. Hindi pa po tapos ang message, kumilos ng Holy Spirit. Okay? Ang Espiritu po ay bumaba sa mga hentil. Nangyari na ho ba sa iyo? Ako pa hindi nangyayari sa akin yan eh. Tagal ko na nagpipreach. Di pa ako tapos mag-preach, kumilos ng Holy Spirit. Okay? Minsan tapos na ako preach, di pa kumikilos ng Holy Spirit. Pero si Pedro, hindi pa tapos. Wala pang challenge. Okay? Bumaba na yung Holy Spirit. Okay? Yun po ang ikinagulat. Okay? Ng mga nandoon noon. Sa harapan po ni Pedro, okay? Okay? Bago po matapos si Pedro, bumaba po ang Holy Spirit, suddenly, ito pong si Cornelio at saka po yung kanyang sambahayan, they were filled with the Holy Spirit. Okay? At sila po ay nagsimulang nagsalita ng iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos tulad ng mga alagad na Hudyo doon sa Pentecost. Kaya po sila Pedro at saka yung mga kasama niya, they were astonished. Nagtaka po sila, namangha sila. Hindi dapat mangyari ito. Kasi mga Gentiles to. Pero ang Diyos ang nangusap. Ang Diyos ang nangusap. Okay? Ang mga Gentiles ay kasama rin sa bayan ng Diyos. Praise God. Kasi Gentiles tayo. Okay? Praise God. Okay? The same Spirit, the same gift, the same baptism. Kaya si Pedro po, nagtanong siya rhetorically, alam niya yung sagot. Anong tanong ni Pedro? Sino ang makakahadlang upang hindi sila bautismohan? Yamang sila ay tumanggap ng Espiritu tulad natin nung una. Sinong hahadlang? Sagot doon, wala. Kaya nag-utos po siyang bautismohan sila and then sabi, yung nga po, nagstay pa si Peter doon. Kaya po, what a moment. The wall was broken. Ang pamilya po ng Diyos ngayon, kasama ang mga Hudyo, mga Hentil, slave, free, male, female. This is the church. Ito po ang iglesia. The renewed humanity, God's new creation, the church. Yan po ang church. It is God's new creation. Kanya po, ang church, kung titingnan nyo, tayo ang proof ng new creation. Kung magtatanong ko, anong katunayan na nagsimula ng new creation? Ikaw, ako, yung church. Tayo. Okay? Tayong mga mababait. Tayong mga nagmamahal sa Diyos. Tayong mga gustong paglingkuran ng Diyos. Tayo po ang bahagi ng new creation ng Diyos. So, ano po ang conclusion natin? This is the conclusion. The gospel is without borders. Okay? So, una, ang ebanghelyo po, hindi po ito advice how to get to heaven. Ang ebanghelyo po, rather, is announcement that Jesus is Lord. Okay? And that in Christ, there is forgiveness, peace, and new creation has begun. Pangalawa, ang ebanghelyo po is for everyone. Because Jesus is Lord of all. At dahil ito po ay para sa lahat, at dahil si Jesus po ay Lord of all, kailangang marinig ng bawat tao na si Jesus ang Panginoon. And that is good news. Alam nyo,
Yung pong dala natin, good news yan. Hindi bad news yan. Okay, hindi tayo nagdadala ng sakit. Hindi tayo nag-a-announce. Pag sinabi natin, Jesus is Lord, that is good news. Because pinakita po dito, nung nabubuhay ang Panginoon Kristo, when He was bringing the good news, He was healing, He was forgiving, He was feeding people. Yun, kaya good news. Kaya hindi tayo dapat matatakot na si Jesus is Lord. Because when God reigns, righteousness, mercy, okay, will reign. Kaya good news po yan eh. Kaya hindi tayo natatakot. No, sabihin Jesus is Lord. And to the people, hindi natin dapat ikahiya na sabihin natin Jesus is Lord kasi ang dala ng Panginoon, hindi COVID, hindi isipon, hindi ubo. Okay? Okay, kundi kagalingan, pagpapatawad, katuwiran, kabutihan. Yan po ang dala ng Panginoon because ganyan po nagre-reign ang Diyos. And then lastly, kung naniniwala po tayo dito mga kapatid, maging tulad tayo ni Peter. China-challenge po ng gospel ang ating mga prejudices. Yung ating mga, anong Tagalog sa prejudices? Yung ating mga, alam nyo na yun, okay, prejudice. Yung mga prejudice natin laban sa tao, di ba? China-challenge yun eh. Di ba, meron kasi tayong mga taong, yung mga piniprejudge natin yung mga tao, ginadjudge natin sila, ito, hindi ito tatanggap ng ebanghelyo ito maton ito, impyerno na ito, ganun eh, ganun, no? Ito, ayokong makasama sa langit ito. Parang ganun, no? Meron kang gusto makasama, no? Ayokong makasama ito. China-challenge tayo ng ganyan, ng gospel. Because Jesus is Lord. So mga kapatid, dito pong Acts 10, hindi lamang po ito ancient history. It is a reminder kung sino tayo. We are forgiven people of God. At tayo rin po ang gagamitin ng Diyos para dalhin ang mabuting balitang ito. Naway maging tapat po tayo dito. Tulungan tayo ng Diyos na maging tapat tayo. Tayong mga nakaranas ng mabuting balita, tayo rin po ang magdadala ng mabuting balita. Tandaan nyo, good news po ito that Jesus is Lord. Okay, let us pray. Nagpapasalamat po kami sa inyo, O Diyos, sa mga salita mo na nagpapahayag sa amin kung ano ang ebanghelyo. Kung ano ang mabuting balitang tinanggap namin na nais po ninyong ipangaral sa lahat po ng tao. Dahil ito po ay mabuting balita, karapat dapat po itong ipahayag. Sabihin, ibalita sa lahat po ng tao. Tulungan po ninyo ang aming iglesia sa misyong ibinigay po ninyo sa Kanya. Mabilisan, malawakang kapahayagan ng mabuting balita. O Diyos, kailangan po ito ng aming bayan, kailangan po ito ng maraming tao, kailangan po ito ng aming bansa. Tulungan po ninyo kaming maging tapat. Bigyan nyo kami ng sapat na kapangyarihan at katapangan para po ipahayag namin ito sa mga tao. O Diyos, ito pong aming panalangin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus.